وما علينا إلا البلاغ المبين. Sa Quran, mga kapatid, ipinakilala sa atin ni Allah. Ipinakilala sa atin ni Allah ang tatlong mortal na kaaway ng bawat isa sa atin. Ipinakilala sa atin ni Allah ang tatlong bagay na mortal na kaaway ng bawat isa sa atin. Tandaan natin itong tatlo. Habang tayo ay nabubuhay, tayo ay nasa pagpupunyagi, pakikipagpunyagi laban sa tatlo na ito. Ang tanging magtatagumpay laban sa tatlo na ito ay yung taong may tunay na pananampalataya, takot kay Allah at nagpupursige siyang labanan. Pigilan itong tatlong bagay na ito. At ito'y pinakilala sa atin ni Allah. Una, an-nafs. Ang sarili natin. Ang sarili natin ang unang kaaway natin. Ang sarili natin ay likas na nag-uutos sa atin ng kasamaan. Ang sarili natin ay likas na nag-uutos ng kasamaan. Binubulong tayo, inuudyukan tayo mismo ng ating mga sarili na gumawa ng kasalanan. Huwag magsala, huwag magzaka, huwag magsadaka, huwag maghajj, huwag mag-umrah, huwag mag-ayuno. Inuudyukan tayo ng sarili natin. Nasiraan ng ilan ang kapwa natin Muslim. Pinakilala sa atin ni Allah na mismo ang ating mga sarili ang siyang pinaka-mortal nating kaaway na kapag hindi natin napaamo, kailangan mong mapaamo ang iyong sarili tungo sa pagsunod, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ito ang sinabi ni Allah sa banal na Quran. Tunay na ang sarili, ika ni Allah, ay la'ammara. Ibig sabihin, lubos na nag-uutos ng kasamaan. Illa man rahima Rabbi. Liban na lamang sa patnubayang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang mortal na kaaway ng bawat isa sa atin ang kanyang hawa. Pansariling pagnanasa. Pansariling pagnanasa. Lubos, labis, ng pagmamahal, pagkahumaling sa makamundong bagay, walang pagkakontento ang sarili. Bigyan niya Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, salapi, gusto pa niyang dagdagan. Kahit pa sa paraang haram, makamtan lamang niya yung ninanais niyang makamundong bagay. Yung hawa, yung desire, pagnanasa, labis na pagnanasa sa mga makamundong bagay, palamutin ng mundo. Wala siyang pagkakontento kahit saang paraan, haram man o kaya halal o ano pa man, ang mahalaga sa kanya, puro makamundong bagay. Wala siyang pakialam kung nakakalabag siya, meron siyang nalalabag sa reliyong Islam, ang mahalaga nakakamtan niya makamundong bagay. Kaya sa Quran, inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala na may mga tao na ang kanilang ginawang Diyos ay ang kanilang sariling pagnanasa. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. O Muhammad, napagtanto mo ba? Napagnilanilayan mo ba? Nakita mo sila yung mga taong ang kanilang pansariling pagnanasa, ang kanilang ginawang ilah, sinasamba. Si Hasan al-Basri, tinanong siya, hinggil sa aya na ito, paanong isang tao ay naituturing niya ang kanyang pansariling pagnanasang bilang Diyos na kanyang sinasamba? Sabi ni Hasan al-Basri, sino mang ano pa mang inuudyok sa kanya ng kanyang pansariling pagnanasa, kahit labag sa reliyong Islam, ay sinusunod pa rin niya tunay na ang kanyang hawa, pansariling pagnanasa, ang kanyang sinasamba, sinusunod. Dahil kung ano yung binubulong ng kanyang pansariling pagnanasa, kahit labag, salungat sa reliyong Islam, ay tuloy pa rin siya. Magkayaman lamang siya kahit sa paraang riba,